Pagkalipas ng ilang sandali sa discussion hall, napansin ng pulutong si Chen Pinggan at Bamulong na naglakas loob pala siyang lumabas at hindi pa umuusad ang kanyang cultivation. Binati ng isang lalaki si Chen Pinggan at ipinaalam sa kanya na hindi niya inaasahan na darating siya sa araw na iyon. Nalilito si Chen Pinggan kung anong kinalaman ng mga taong ito kay Xiao Shan. Bamulong ang pulutong na tuwing hinahanap siya ni Xiao Lei ay hindi siya sumasagot at nagtataka sila kung nasaan si Xiao Mayan. Pagkatapos ay inangkin ni Chen Pinggan na mahirap ang buhay ni Xiao Shan kaya siya nagpakamatay. Inaasahan niyang magiging mahirap ang kanyang misyon. Galit na sinabi ni July kay Chen Pinggan na huwag makinig sa kanilang kalokohan at ipagpalagay na mga bata sila. Sumagot si Chen Pinggan na ayos lang sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya kung sino ang mga taong iyon at kung gusto niya sila. Sumagot si Xiao Lei na ang pangalan ng lalaki ay Xiao Baho, ang kapatid ni Xiao Maofen at ang pinakamalakas sa mas batang henerasyon sa angkan. Idinagdag niya na si Xiao Baho ay isang mapagmataas na hypocrite at kumpara kay Chen Pinggan, si Xiao Baho ang pinakamasama at ng 10 taong gulang si Xiao Shan. Pinigilan niya si Xiao Maofen sa pagbubuli kay Xiao however ay kukonsintihin ng kanyang kapatid na gumawa ng kasamaan. Pagkatapos ay naisip ni Chen Pinggan na kakaiba ang biglaang pagbagsak ng kapangyarihan ni Xiao Shan sa kabila ng malaking benepisyo na nakuha niya at hindi malamang na mayroon silang anumang relations. Pagkatapos ay binati ng pulutong ang pinuno ng angkan. Inanunsyo ng pinuno ng angkan na lahat sila ay mga batang talento ng Xiao Clan at tinawag niya sila doon para sa isang bagay. Kalahating buwan mula sa araw na iyon, mayroong lilito na secret realm at lahat ng mas batang henerasyon ng angkan ay pupunta at mag-e-explore. Ang pinakamahalagang bagay, idinagdag niya, ay ang bagong Immortal Emperor ay naruroon at sinabi niya sa pulutong na gusto niyang kunin ang mga geniuses at ito ay magiging isang pagkakataon para sa Xiao Clan na umakyat. Bamulong ang pulutong na narinig nila na ang Immortal Emperor ay nagdala ng isang genius mula sa Immortal World at buong pusong sinanay siya. Binanggit din ng isang side character kung makikita lang siya ng Immortal Emperor. Pinigilan ni Jawaki ang usapan at ipinaalam sa lahat na magkaroon ng breakthrough sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos ay tinawag ni Xiao Maofen ang pinuno ng angkan. Pagkatapos ay sinabi niya, kina Xiao Baho at Xiao An na dapat nilang panindigan ang katarungan. Nag-aalala, tinanong ni Xiao Bazo si Xiao Maofen kung sino ang sumalakay sa kanya. Itinuro ni Xiao Maofen si Chen Pinggan at sinabi sa kanila na siya ang bumugbog sa kanila. Bamulong ang pulutong kung tama ba ang narinig nila kay Xiao Maofen na silang tatlo sa stage ng Immortal Ying ay binugbog ng isang tao sa Fenshan Layer. Pagkatapos ay ipinagpalagay nila na bumalik na ang mga cultivation powers ni Xiao Shan. Nagtanong si Xiao Bazo kung nalilito si Xiao Maofen at tinanong kung paano siya binugbog ni Xiao Shan ng ganoon. Sumagot si Xiao Maofen at sinabi kay Xiao Baho na hindi siya nagsisinunggal at sinabi ni Chen Pinggan na mayroon siyang treasure at sinabi sa kanila na lumapit at pinapa-fly niya sila. Nagduda pa rin si Xiao Baho sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na si Chen Pinggan ay nasa Fenshan Layer pa rin at ipinagpalagay na may tumulong sa kanya. Sumigaw si Xiao Maofen at sinabi kay Chen Pinggan na huwag magpanggap na inosente. Sumagot si Chen Pinggan na nararapat lang sa kanya. Nilapitan ni Xiao Baho si Chen Pinggan at sinabing hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya na bugbugin si Xiao Maofen ng ganoon ngunit tinanong niya kung anong ginawa ni Xiao Maofen upang marapat iyon at kung hindi siya magbibigay ng wastong dahilan ay hindi niya ito matatanggap. Naisip ni Chen Pinggan na sabik si Xiao Baho na tap-okon siya at hindi mukhang sinisikap niyang panindigan si Xiao Maofen. Sumagot siya kay Xiao Baho at sinabi sa kanya na binyuli ni Xiao Maofen ang mga kalalakihan at kababaihan sa angkan ng di mabilang na beses. Nagkaroon ng ideya si Chen Pinggan na galitin si Xiao Baho upang makita ang kanyang tunay na kulay. Sumingit si Xiao Bangkia, nagsasaad na hindi niya iniisip na seryoso ang mga pinsala ni Xiao Maofen at hiniling sa kanya na pumunta sa medicine room at uminom ng isang pill. Pagkatapos ay naniwala siya na bumalik na ang lakas ni Xiao Shan dahil natalo niya ang tatlong Immortal Ying Realm users. Mabilis na sumang-ayon sina Chen Pinggan at Xiao Baho.
Pagkatapos ay napagtanto ni Chen Pingan na malayo pa ang tagal ng misyon na hindi niya kayang harapin ang pinuno ng angkan at hahanap siya ng pagkakataon sa susunod. Sinabi ni Xiao Bangqi kay Xiao Baoho na manatili at ang iba ay maaaring umalis. Naniniwala si Xiao Baoho na natapos na ang sumpa ni Xiao Shan dahil hindi siya takot na harapin siya at naisip na imposible iyon at dapat may ibang dahilan. Pagkalipas ng ilang sandali, namangha si Chen Pingan at nagtaka kung iyon ba ang treasure chamber na binanggit ni Xiao Lei at kung bakit ito kakaiba sa iba. Pagkatapos ay sabik niyang inasahan ang pagtuklas ng isang treasure item na magpapahusay sa kanyang mga spiritual senses at magbibigay daan sa kanya upang makontrol ng mas malaki ang langit at lupa. Gayunpaman, pinigilan si Chen Pingan at sinabing bawal ang kanyang aso. Umiyak ang aso habang tinali siya ni Chen Pingan at bamulong na sana ay hindi siya kalimutan ni Chen Pingan muli. Pagkatapos ay bamulong ang isang lalaki na kakaiba kung paano may aso sa Immortal Realm at nagtaka kung sino ang bumili ng kanilang aso mula sa Lower Realm. Naiirita ang aso dahil naisip niya na hindi napagtanto ng lalaki na siya ay isang dragon. Nilapitan ng lalaki ang aso na natatawa at bamulong na umirap ang aso. Ipinagpapalagay na dinala siya ng may-ari sa Immortal World dahil matalino siya. Naguluhan siya nang kausapin siya ng aso at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang mamatay ay umalis na siya. Bumagsak ang lalaki sa lupa at sumigaw na ang aso ay isang true dragon. Pagkatapos ay naisip niya na tanging isang Immortal Emperor lamang ang kayang magpaamo ng isang true dragon at ipinagpalagay na ang Immortal Emperor ay dapat nasa loob ng mga treasure chambers. Tinanong ni Chen Pingan ang lalaki kung inatake ba siya ng aso. Tinanong ng lalaki si Chen Pingan pabalik kung sa kanya ba ang aso. Sumagot si Chen Pingan na kahit isang demonic beast ang aso, matalino ito at hindi nangangagat. Naniniwala ang lalaki na si Chen Pingan ay ang mortal na kamakailan lang binili ng Immortal Emperor mula sa Mortal Realm. Nag-aalala, nagtaka si Chen Pingan kung bakit nakaupo pa rin ang lalaki sa lupa at ipinagpalagay na nangangikil siya. Pagkatapos ay binitawan niya ang iniisip at nagpatuloy, bumubulong na kahit nakatuklas siya ng mga items na kayang pahusayin ang kanyang mga spiritual senses, masyado itong mahal para bilhin niya. Pagkatapos ay bamulong si Chen Pingan na ang mga tao sa treasure chamber ay nagsabing ang pinakamabilis na paraan para kumita ay sa pamamagitan ng pagpunta sa battle pool. Hiniling ng lalaki kay Chen Pingan na maghintay at tinanong ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Chen Pinganin na papunta siya sa battle pool at tinanong kung maaari silang magkasama. Ipinakilala ni Chen Pingan ang kanyang sarili at pinasalamatan ang lalaki sa paggabay sa kanya, kung saan sumagot ang lalaki na ayos lang. Pagkatapos ay nagdahilan ng lalaki na ang pagtulong sa kanyang pamilya na bumili ng mga gamit ay hindi kasing halaga ng pagbuo ng koneksyon sa isang mahalagang tao sa Immortal Emperor. Pagkalipas ng ilang sandali sa battle pool registration area, sinabi ng lalaki kay Chen Pingan na ang pangunahing negosyo ng kanyang pamilya ay ang pagbebenta ng mga beasts at upang isulong ang kanilang mga benta, sadyang nagtayo sila ng isang battle pool upang imbitahan ang mga tao na tumaya. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang mga monster sa battle pool ay karaniwang malakas kaya ang challenger ay dapat pumirma ng isang waiver bago pumasok. Pagkatapos ay nagtaka siya kung aling monster ang hahamunin ni Chen Pingan dahil ito ang unang laban ni Chen Pingan, pinayuhan niya itong maging maingat. Pinasalamatan ni Chen Pingan ang lalaki sa paalala at hiniling sa kanya na bigyan siya ng madaling 3 lepers. Pagkatapos ay ipinaalam ng announcer sa pulutong na ang susunod na papasok sa arena ay nasa unang yugto ng Fenshan Realm at tatawid ng 3 realms upang hamunin ang Sword Ridge Tiger sa Dasang Stage. Pagkatapos ay hiniling niya sa pulutong na palakpakan ang kanyang lakas ng loob na mamatay. Nagtaka ang lalaki kung mananalo si Chen Pingan dahil sa pagkakaiba ng realm. Sumagot ang aso na tigilan ang kalokohan at sinabi sa kanya na hindi matatalo ang kanyang master. Nalilito, tinanong ng lalaki ang aso kung si Chen Pingan ang kanyang master. Pagkatapos ay ipinaalam ng announcer sa pulutong na labis na nasa sabik ang Demon Beast Sword Ridge Tiger. Sumigaw ang pulutong na palayasin si Chen Pingan.
Bumulong ang lalaki sa aso na baka ipinadala siya ng Immortal Emperor upang protektahan si Chen Pingan at nagtaka kung paano niya matawag si Chen Pingan na Master. Sumagot ang aso na hindi man lang karapat-dapat pakainin siya ng Immortal Emperor. Nagulat ang lalaki sa sagot ng aso at nagtaka kung hindi ba si Chen Pingan ang genius na dinala sa Immortal Realm at tinawag na Master ng isang True Dragon. Tinanong niya ang aso kung mas malakas ba si Chen Pingan kaysa sa Immortal Emperor. Sumagot ang aso na may utak ang lalaki. Pagkatapos ay napagtanto niya na mukhang mayaman ang lalaki at kailangan ngayon ni Chen Pingan ng pondo at dapat siyang humanap ng paraan upang ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Nakasimangot, nagtaka ang lalaki kung sino si Chen Pingan dahil sinabi ng aso sa kanya na mas malakas siya kaysa sa Immortal Emperor. Ipinaalam ng aso sa lalaki na ang tunay na katawan ni Chen Pingan ay nasa God Realm at ngayon ay pansamantala lang siyang nanghihiram ng identity ni Xiao Shan. Idinagdag niya na dahil tapat ang lalaki, bibigyan niya siya ng pagkakataon dahil bago pa lang si Chen Pingan sa Immortal Realm at kapos sa Immortal Crystals. Masigla, pinasalamatan ng lalaki ang aso sa pagpapaalala sa kanya at sinabing tiyak na hahanap siya ng paraan upang magpadala ng mas maraming Immortal Crystals kay Chen Pingan. Pinuri ng aso ang lalaki at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa kung paano siya gumagawa ng mga bagay-bagay. Hindi makapaniwala ang lalaki na nanalo nga siya. Nagreklamo ang mga manunood na basura ang mga Demon Beasts sa arena at nawalan siya ng 2,000 Immortal Crystals na napanalunan niya sa pagtaya sa Sword Ridge Tiger. Pagkatapos ay nagkaroon ng ideya ang lalaki na maaaring tumaya sa arena pool bago magsimula ang laban. Pagkatapos ay masigla niyang sinabi sa aso na nakaisip siya ng isang mahusay na paraan upang kumita at may dahilan upang kusa niyang padalhan ng pera si Chen Pingan, kung saan nagtanong ang aso. Isang basag na tasa ang nahulog habang galit na sumigaw ang isang lalaki na walang kakayahan sa mundo na makatawid ng 3 realms at madaling putulin ang isang kalaban at naniniwala na baka tinago ni Chen Pingan ang kanyang lakas. Nang inig ang estranghero at ipinaalam sa lalaki na hinuli at sinuri ng kanilang mga subordinate ang storage ring ni Chen Pingan at walang nakitang abnormalities bago payagan siyang pumasok sa arena. Idinagdag niya na patuloy na hahamunin ni Chen Pingan ang Demon Beast ng Immortal Realm at tinanong ang lalaki kung dapat ba nilang pigilan si Chen Pingan. Nagtanong pabalik si Sun Chan kung dapat ba nilang pigilan si Chen Pingan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kung sakam siya ng ganoon, babulunan lang nila siya hanggang mamatay at hiniling sa kanila na ayusin ang laban. Inutusan ni Sun Chan ang kanyang mga subordinate na payagan ang Immortal Infant Golden Scale Lion na may True Dragon Bloodline na umakyat sa entablado. Sumagot ang lalaki na kayang patayin ng beast ang isang early-stage Immortal Spirit Realm Cultivator at ang pagpapadala nito sa arena ay magiging sanhi upang kumalat ang tsismi sa mga manunood na nagtatago sila ng masasamang gawain. Sumagot si Sun Chen na hindi mahalaga ang mga tsismis at hindi mamamatay ang beast. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung paano nila ibebenta ang kanilang Demon Beast sa hinaharap. Idinagdag niya na ang partner ni Chen Pingan ay tumaya ng 100,000 Immortal Crystals at hanggat namatay si Chen Pingan, may iwan ang mga bagay na iyon sa battle arena. Ipinaalam ng announcer sa pulutong na ang challenger sa Fenshen Layer ay hinamon ng Golden Winged Lion sa Immortal Ying Stage. Isang miyembro ng audience ang bumulong na kayang patayin ng Golden Winged Lion ang mga cultivators sa Immortal Spiritual Stage. Idinagdag ng isa pang random na lalaki na si Chen Pingan ay itinuturing na problema ng battle pool. Pagkatapos ay ipinaalam ng announcer sa mga manunood na asahan ng isang madugong performance. Tinawag ng lalaki ang aso. Tumingin ang aso at pagkatapos ay napansin ang lalaki. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng lalaki na tinaya niya ang lahat ng kanyang mga magical items at damit at tinaya rin ang 80,000 Immortal Crystals na nakalaan para bilhin ang mga materyales para sa kanyang pamilya. Balisa ang aso at nagtaka kung bakit kailangan niya ring itaya ang kanyang mga damit. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasabi na ang kanyang mga damit ay nagkakahalaga ng 2,000 Immortal Crystals at kung may business na may kinalaman sa pera, mas gusto niyang maging hindi komportable kaysa mawalan ng pera.
Lumipas ang ilang sandali at lumitaw ang Golden Winged Dragon na ikinagulat ng pulutong. Isang tao ang Bamulong na magiging kakilakilabot na isipin na may isang beast na may true dragon blood na nakikipaglaban sa isang Fenshen cultivator. Nabali ang espada ni Chen Pinggan at may nag-aalalang tingin, naisip niya na walang problema ang espada noong huli. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.